Good evening po sa inyo lahat and welcome to tonight's episode of our Facts First program. Ako po ang inyong host si Christian Esguera. Wednesday po ngayon. Meron po tayong napaka-special na bisita o panauhin dito po sa ating programa ngayong gabi. So hindi ko na po pahahabain na introduction. Alam ko marami sa inyo excited when I announced tonight's guest. I'd like to introduce to you and welcome to our program actor, director, comedian, multi-talented, multi-awarded, si Mr. Leo Martinez, aka Congressman Manhik Manaog. Good evening, sir. Maraming salamat po for joining us tonight. Ay, magandang gabi sa iyo, Christian. Naku, Salamat at inimbita mo ako. Alam niyo, sir, marami nag-aabang sa inyo. Actually, marami na nag-suggest sa akin to invite you. So, thank you kay Mr. Shuli. Siya po yung nag-connect sa akin kay Mr. Leo Martinez. So, marami po sa amin familiar sa work niyo, especially 90s, dahil napaka-importante ng ginawa niyo doon. No? So, yung character na very satirical yung approach siya doon sa mga problema natin sa politika. Pero bago po tayo tumungo doon sa usapan na yun, kumustahin ko po muna kayo. So, what are you up to these days po? Ano pamula nung nag-retire ako sa Film Academy of the Philippines, nag-pandemic. So, medyo nawala tayo sa sirkulasyon. Pero may ginagawa kaming project ngayon. Kasama ako doon sa Batangas Forum. Isa itong organization ng mga retired people na kagaya ko, tsaka mga retired mayors or vice mayor, mga dating mga politiko o dating mga sundalo. Pero ngayon nagsama-sama kami Batangas Forum. Meron kaming project na isinadjust ko sa kanila. Ito yung doon po sa amin Pride campaign. Ang layunin namin talaga mapalitan yung negativity culture natin sa social media. Wala tayong ginawa sa social media kundi magbangayan at saka mag-insultuhan at saka siguro dala yan ng napakadalas ng eleksyon natin Nakaprogram na tayo na magbabangayan tayo every 3 years. So, yung iba hindi na nga pinaabot ng 3 years. Pagka eleksyon ay bangayan na uli at hanggang umabot na. So, yun ang sana yun ang gusto naming baguhin na kultura ng negativity. Sa mga panahon ngayon dahil dapat sa COVID lang tayo negative. Sa lahat ang pag-usapan naman natin ang suggestion namin yung positive. Ay ano ba ang positive? Anong positive na ang inano namin yung ang pag-usapan natin, yung maganda, marangal, mabuti sa ating bayan. Kung ano ang pinagmamalaki natin, yon ang Pride campaign. Ang pag-usapan natin ay yung mga magaganda, mabubuti sa atin. Yung pwede nating ipagmalaki. Kanya nga, ang title, doon po sa amin, Pride Campaign. So, paano namin gagawin yon? Ngayon, ang uso ngayon ay videos, hindi ba? Yeah. So, ang plano namin ay through the videos na gagawin ng mga Batanggenyo, ang i-feature namin ay yung mga pinagmamalaki ng bawat bayan sa amin. Sa Batangas po. Batangas, oo. Simula ito sa Batangas, gawin ngayon, nag-uusap-usap tayo, mga balik probinsya, tapos yung mga federalismo, ay kailangan natin palakasin at yung ating bayan. Ipakilala natin yung ating bayan sa ating mga kapwa kababayan. At in so doing, videos nga ito. Kanya kinausap ko yung Film Development Council of the Philippines, FDCP, nagturo kami ng kung paano gumawa ng video using your cellphone. Kasi yan ang may mga camera na yan at yan ang gustong-gustong gawin natin. Dito, ang pastime natin yung cellphone natin ay gawa natin ng maganda itong cellphone natin. With using your cellphone,
magpapaano kami, gusto namin gumawa ang Batanggenyo ng 2 to 5 minute videos about what we are proud of from our province or from our barangay, etc. etc. Kagaya ng Balayang Batangas, ako'y taga Balayan. Anong pinagmamalaki namin doon? Unang-una yung Bagoong Balayan. Ikalwa, yung aming parada ng lechon at marami pang iba. Yung mga kung saan nagsimula ang sibilisasyon, ang sabi nila sa Balayan daw nagsimula itong sibilisasyon natin. So yun lang ang inaano namin. So nagturo kami ng mga kabataan ng paggawa ng video using your cellphone. Pagkatapos by December magkakaroon kami ng film festival, kumbaga short film festival, digital film festival, kung ano yung mga isasubmit sa amin. Magbibigay kami ng premyo kung sino magagandang mga ano. So yun, basically yun yung ano namin, to change the culture of na negativity culture ng ating social media, gawin nating positive. How? By shooting stories about what we are proud of from our place, from our So far, province. open na po ba yung patimpalak na yan? So may mga entries na po ba Hindi dyan? pa. Sa pag-uusap kami, meeting muna kami ni Governor Mandanas kasi nga approve na niya. Pero yung mga nitty-gritty, pag-uusapan namin. Tapos siguro mga August magsisimula kami nito, yung mga magpapa-press conference muna, kung i-explica namin sa mga ikaw nga boy naman ka nga dito sa na ito kasi nga mangyayari pa lang ito. Pero nailatag na namin itong mga gagawin namin. So basically dahil sobrang dumi, sobrang itim ng usapan sa social media, parang gusto niyo siyang lagyan ng mas maayos na content and encourage more people to do the same. Yes, and in so doing, can you imagine if the whole Philippines would adopt that kind of program, di ang makikita natin sa social media natin ay kung anong magaganda at mabuti at marangal sa ating bayan. For example, kasi in short, ang kultura natin, let us concentrate on our culture. Yun ang dapat nating ikalat. Sabi ko nga, ang kultura, hindi naman atin yan eh. Alagaan natin yan dahil yan ay pamana ng ating kagalingan at karangalan. So, yun ang kultura is what is noble, what is good, what is beautiful in your country or your province. Yun ang pag-usapan natin. Yun ang ilagay natin sa mga video. Okay, so yan, napaka-importante ng advocacy na bagong proyekto ni Mr. Leo Martinez. Pero dito maraming curious din po, no? Tuloy pa po ba yung character na pinasikat nyo at binuo nyo? Simula pa po noong 90s, si Congressman Manhik Manaut. Actually, 33 years, 1989 namin sinimulan yung sa Mr. Shuli mismo, Mongolian. Oo, ang Mongolian barbecue sinimulan namin ng 1989 nung mga nagkukudeta. Yun ang unang guest ata namin si Gringo Honasan dahil nga mga na yun. So, anyway, doon na buhay yung Congressman Manhik Manaut kasi nag-iimbita kami. Ako ang director ng show na yon. Ang bida si June Urbano, si Mr. Shuli. So ang sabi ni June sa akin, pwede ba mag-imbita tayo ng congressman para ako i-interviewin ko. Sabi ko ay wala namang papayag na congressman ay kung lulukuhin mo at saka mapipikon yon. Hindi walang papayag So sabi niya, ilong papayag nun. Oo, walang loko ng mga congressman na papayag na gayon. Sabi niya, di ikaw na lang ang mag-congressman. Tayong dalawa ang mag-usap. Yun, sabi ko. Pero, ang sabi ko, kailangan, ang congressman ko dapat may punto. Batanggenyo accent. Doon ko inilabas yung Batanggenyo accent kasi nung bata kami, ikinahihiya namin yung accent namin kasi baka pagtawanan kami. Pag dadating namin sa Maynila,
pag galing kami galing Batangas, pagdating namin sa Maynila ay automatic na siniswitch na namin yung aming accent na, oh, kumusta ba? Kumusta ba? Oh, ikaw ba? Kailan? Yung mga gayon, inaalis na namin yung accent. So, sabi ko, kung Batanggenyong congressman ito, ay gagamitin ko ang accent. Doon ko unang inilabas yung kumbaga doon nag-out yung accent. Na imbis na ikahiya ko, i-finlaunt ko yung accent namin. So parang therapeutic din pala ito sa inyo bilang Batanggenyo, no? Yung pagbuo ng character na yun. Yes. And it helped us a lot na to think about yung accent na hindi naman masama kung may accent ka you can use it naman your accent. Siguro diyan din nagsimula yung Pride campaign eh. Imbis na kahiya ko yung pagmamalaki ko yung accent namin. Ako po, I've always been curious, sir, no? Yung alam ko ibig sabihin ng manhik manaog, pero bakit yun ang ginamit yung pangalan kasi, to refer to that congressman? Ang congressman namin hindi man naalis sa pwesto yon, panikla ang manaog. Yun ang konteksto. Oo, yun. Well, hindi naman ako naman wala naman akong term limit eh. Wala akong term limit. Ako congressman, tagal ko 33 years na akong congressman eh. Hindi naman ako natatalo sa eleksyon eh. So, yun ang panaog lang ako doon sa pwesto. Kumusta yung initially mga naging pagtanggap dun sa karakter nyo? Kasi ang pagkakaalala ko dyan, at hanggang ngayon, yun ang tumatakbo sa akin. Yung karakter nyo talagang sumalamin siya ron sa trapo politics. Yung talagang kung ano yung madumi at mali sa sistema ng politika natin. Oo nga. Yun lang talagang idea ng ang akala mo know it all, akala mo pagkagaling, akala mo kung sino kung magsalita pagkayabang. Ay mali naman pala yung mga pinagsasasabi ng lintik na ito. So yung mga pagsisip-sip, alam na niya na manghuhot-hot, magkakapera, magiging corrupt, etc. Pati yung mga lahat na kamag-anak magiging politiko, yung sakit natin, yung sakit ni Manhik Manaog yon. Pinakikita ko lang kung ano ang sakit natin. Nako, may bumabati sa inyo. Baka kilala nyo to, no? June Urbano. Ay, nako. Ang galing ng guest mo. May mutual kami admiration society kaming dalawa. Eto, pero somehow naka-experience na ba kayo ng mga situations sa para bang maraming tinatamaan obviously dun sa character na yan. May mga nagagalit ba sa inyo before? Oo, paminsan-minsan may napipikon, mga nagwo-walk out. Siyempre, pag nagsasalita ako sa mga probinsya, ay siyempre yung mga congressmen nila iniimbita nila, ay ang opening ko pa lang hindi po ako, mga ladies and gentlemen, hindi po ako sanay makipag-usap sa sa mga taong katulad ninyo. Gawin disenteng tao po kayo sanay akong congressman at senador lang ang kausap. So, siyempre may mapipikon doon ng kaunti. Hindi naman ako politiko, ay artista naman. Di mapikon ka kung gusto mo. Pero somehow meron din man parang nakakalungkot dun sa ginagawa niyo kasi more than 30 years later, yun pa rin yung quintessential traditional politician na meron tayo. Parang mas lumaki pa nga, mas tumaba pa yung mga dinastiya, no? Oo, ang gawa na hindi naman kami na pinagpatuloy. Nung nagkaroon tayo ng mga presidenteng pikon, di natigil na rin yung Mongolian. Sino pong presidente yung pikon na yan? Yung unang napikon is si Erap. Yung napatalsik noong 2001. Yung nga po, medyo balikan niya natin ng konti yun. Paano siya napikon? Hindi. May mga hindi kami papayagang mag-show. Yung mga hindi mo bigyan ng sasabihin mo sa sponsor, wag maglagay doon, sa gayon. Kagaya ng ginawa sa mga periodiko, wag ka maglagay. Oo, yun. Yung mga ganong
Ayun, balikan natin ng konting kasaysayan kasi masyadong bata yung ibang mga nanonood sa atin. Kasi nagkaroon po ng Kanya nga. nung panahon po ni ERAP, nagkaroon ng ad boycott sa Philippine Daily Inquirer. Tapos after noon, yung Manila Times, yun ang pinagdisikitahan niya. Yung sa Inquirer, yung sinasabi ni Sir Leo Martinez, alam niyo yung, hindi ko alam kung meron pang ganun masyado sa mga dyaryo. Di ba yung scene na nagpapalit yan, kung hindi ako nagkakamali, every Thursday? Tapos merong pahina dyan, yun yung mga now showing, next attraction, coming soon. So malaking money making ano po yun, tawag dito, method for newspapers. Kumikita sila ron through advertising. So ang nangyari doon, binulungan yung mga kasama sa industriya ng presidente nung panahon na yon at sabay-sabay silang nag-pull out ng ad sa Inquirer. Yun ang sinasabi ni Mr. Leo Martinez. So nangyari pala sa inyo yun sa Mongolian barbecue. Well, yeah, hindi naman diretsong ano, pero yun ang ramdam mo na Alam na this. Oo, nag-show kami noon sa Pagcor. May mga pasabing, bakit ganyan ang mga show ninyo? Bakit ganyan ang eksena? Yung mga ganun. Kailan po kayo nakabalik? Yung Mongolian, di ba nag-resume yan? Hindi. Much later, yung event channel? Well, nagpalipat-lipat kami ng channel, pero hindi na. Nung mga panahon na wala na. Ang sumunod sa kanya naman si GMA, hindi rin naman ganun ka-open yun. Oo, ganun din no? Oo. Isa pang Ang kanya, nag-tribe lang kami nung panahon ni Ramos. Yun ang miski pwede. Pero si Mr. Shuli, ano siya, 'di ba? Parang nilipat niya na sa YouTube yung kanyang programa. Oo. May plano ba kayong parang maging active? Hindi ako marunong ng mga gaya. At saka hindi ko alam kung ano sa gagawin ko doon sa mga gayon. Hindi ako sanay sa mga sanay ako may papel ako ipoportray ko sa TV o sa pelikula. Pero yung personality hindi ako marunong yung personality acting. I act if there is a role. I study the role and I do the pero yung hindi naman interesting yung personality ko so baka boring yung gawin ko. Actually, hindi sir. Marami natutuwa sa inyo ngayon. Pero pag naikwento mo na lahat ano pa ikikwento mo? Yan, sabi ni Samantha D, sir, idol ko talaga tong si Leo Martinez. Mas natatawa ako sa kanya kaysa iba dyan. Sino ba yung iba dyan? May niyayari ka pa. Sino ba yun? Oo nga. Baka mas mukha ako. Baka ang mukha ko ay nakakatawa. Pero sir, ito kasi ito yung maganda sa satire no? Parang hindi lahat kayang gawin yan kasi kailangan meron kang wit. 'Di ba? Yung meron kang sinusundot, meron kang kurot, no? Parang bakit mahirap siyang gawin? Kunwari in your case or ano yung mga dapat ma-realize ng tao diyan pag pinapanood? Hindi ako nahihirapan because artista ako. Opo. Kailangan siguro artista ka para magawa mo kasi I treat it as an acting job. Meron akong character. Yung Congressman Manik Manaog is a character. O alam ko na kung paano siya magsalita, etc. etc. Meron akong character noon, lolo ako na may dementia na or whatever. So, pinag-aralan ko yun and then I interpreted it my way. Yung aking alam ang prosesong ginagamit ko sa acting, yun ang prosesong alam ko. So itong kanya lumalabas yung mga ni Congressman Manik Manaog kasi role ko yan matagal na, 33 years ko nang pero kung witty hindi, kailangan lang writer. Si June Urbano is that kind of performer na siya ang sumusulat din ng kanyang I write sometimes, but most of the time I depend on the of my writers. I can give them ideas, but I'm not disciplined to write. Okay. Hindi 'yun ang alam ko. Oo, dun sa mga mas napapabilang sa mas nakababatang henerasyon, they had their first view of you nung campaign, no? Kasi na-revive, di ba, yung character ni Congressman Manik Manaog. Nagkaroon ba kayo ng parang problema in terms of connecting with the younger generation o hindi naman po? Hindi naman. Gawa ng
ang ano ko naman yung ano ko naman yung character ko para bang pinakilala ko lang sa mga kabataan parang ang ang pakilala ko, ako po ay si Congressman Manik Manaog. Alam ba ninyong hindi pa ako natatalo sa eleksyon? Bakit? Nandadaya ako namimili ako ng boto, nananakot ako ng botante. Gayon, kanya hindi ako natatalo. Ngayong eleksyon na naman, madaming kagaya ko ang kakandidato. Pag nanalo pa naman ako at yung mga kagaya ko, ay anong klaseng tao naman kayo? Kaso, nanalo pa rin eh. Well, Ano pong ibig sabihin nun? aba, di ang susunod na tanong, anong klaseng tao kayo? Yun nga eh. Yung ganyan, nakakalungkot eh, no? Yung para bang ganun pa rin, no? Parang napaka-timeless in a bad way nung character. Kasi nga nasanay na tayo sa negativity eh. Lagi na lang yung biro mo yung mga papaltan mo ang kasaysayan, ang mga papaltan mo ang tama gagawin mong mali, ang mali gagawin mong tama. Abay ay confused na tayo. Hindi lang ang kabataan, lahat confused na. Nawa nga hindi na natin malaman kung ano ba ang tama, alin ang mali. Pinagbali-baliktad na natin. Kanya nga yan ang problema natin ngayon eh. Paano mo itatama yan? Yan sir, binanggit nyo yan, no? Yung pagpapalit ng kasaysayan, tinatama yung mali. If I may, no? Although medyo nagigets ko yung tinutukoy nyo, pero just to clarify, kasama ba dyan yung ongoing na distortion o pagpapalit ng ating... Lahat na yan kasama, matagal na nagsimula yan eh, nung mga trolling, yung mga troll, yung mga pagpuputaktihin ka, pag hindi nila nagustuhan yung isinulat mo o sinabi mo, puputaktihan ka, basta lang to protect their turf. Kumbaga, wag kang makialam din sa aming Pero ngayon, sabi ko nga, ay 77 taon na ako, ay matatakot pa ba naman ako ngayon? Ngayon pa ba naman ako matatakot? At saka, Batanggenyo kayo. ngayon pa ba naman ako magpapagayong-gayon, bali-baliktad, hindi na naman ako mababali-baliktad. Kumusta ba yung karanasan niya dun sa nung kampanya? Kasi openly you express your support for Leni Robredo, no? Napakaganda ng yung mga kampanya. Kita naman ng lahat kung ano ang nangyari noon sa kampanya. So, talo. Maghanda uli kung gustong anong gawin. Pero yung kumusta yung experience sa mga trolls? Kasi antindi ng trolling nun eh. Oo, okay lang. Tira sila, tira ka din. Dapat gantihan lang. Kanya nga yun ang negativity eh. Gantihan na lang. Yan ang gantihan eh. Every 3 years may eleksyon tayo. Napapadalas pa pag may barangay at saka eleksyon. SK, oo. Yung mga ganung yun ang pag-aralan natin kung pwede tayong mag-eleksyon nang walang gayunan. Kaya po. Ito may nagtatanong kanina, si Ruel Pine or Ruel Pine. Sir, but how do we manage toxic positivity? Or is there such a thing? Kasi maraming nagiget syempre yung gusto nyo. Promote what is good, yung value ng ng kabutihan, honor, di ba? Yung mga dapat ikarangal sa ating mga lugar. Pero syempre sa isang banda, baka naman pwedeng gamitin din yan para lang, kasi ayaw na natin pag-usapan yung negative kahit nandyan talaga, no? Parang we try to be positive, sometimes to a fault, kaya tinatawag na nagiging toxic yung positivity. Paano nyo po i-manage yung balance between them? Hindi ako marunong ng yan, utak yan eh. Ako, artista ako, hindi namin ginagamit ang utak eh. Ang ginagamit namin pakiramdam. So, pag alam mo yon, ramdam mo kung ano ang pakikitungo mo sa kapwa-tao, ramdam mo kung ano ang tama, kung ano ang mali.
ramdam mo yon. Pag inisip natin yung mga toxic positivity, negative leche o kaputahan, eh hindi 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 ko pinapasok yung mga ganon. Ako'y yung nararamdaman ko, yun lang ang gusto kong pag-usapan. Gaway yung mga pag utak ang ginamit mo, nako, ang daming mga senaryo ang daming mga palusot diyan. Alamin natin ang utak ang nagse-sensor, ang nag-ano na lahat. Hindi ang pakiramdam, walang sensor. Ito medyo nagugulat ako, no? Kasi nung after matapos yung eleksyon at nanalo nga si Bongbong Marcos, natalo si Leni Robredo, a good number of people expressed their disappointment, yung iba natakot, iba nagbibiro pa, alis na ng bansa. Pero kayo, you're very, very positive, no? Saan nyo hinuhugot po ito? Abay, kakaunti na ang panahon ko sa mundong ito eh. Wag naman, sir. Ay, hindi, abay, 77 na ako. Ay, ano pa naman, kumuha nga ako ng lisensya, because June na magkuha. Ay, 10 years ang binigay sa akin. Sabi ko, di ari last lisensya ko na rin. Oh, alam mo naman, aramdam mo naman, hindi ka naman mabubuhay ng forever. Wala namang forever. Kanya pag pag nakakaunti na ang panahon mo sa mundo, gusto mo naman masaya, hindi yung negative. Ang pag tinatanong anong ginagawa mo ngayon, PhD, preparing for happy death. Ayun. Oh, no. Bakit? Sabi mo, nakakaisip ka ng negative positivity or whatever, toxic positivity. Di ako naman preparing for happy death. Dito, pero specifically dito sa bagong presidente, ano yung attitude nyo in terms of approaching him? Iba, sabi nila dapat walang honeymoon sa inyo. I'm from Missouri. Show me. Okay. So it remains to be seen. And so far, what do you think? Ano sa mga nakikita? Wala pa. Ilang araw pa lang Wala pa. Wala pa. Hindi pa nga kompleto hindi pa nga nag-State of the Nation. Pag nag-State of the Nation na, doon natin malalaman kung ano ang plano. Doon natin susukatin. Pag nasabi na kung ano ang gagawin. Pero so far, may mga pronouncements din kasi, no? Although yung iba ang bilis ng pag-criticize, no? Kayo ba naniniwala kayo na bawat presidente dapat at least may honeymoon period kahit Marcos pa yan? Sa akin ang akin wala akong period ng inaano. Sila ang magbibigay sa atin ng kung ano ang schedule. Yun ang duty nila. Sabihin sa atin, ganare ang blueprint, ganare ang mapa natin, ganare ang pupuntahan natin ni are ang gagawin natin para makarating tayo doon. Yon ang hinihintay natin. Hindi naman kayo nababagalan o nabibilisan? Hindi, pa lang ilang days pa lang So sabi niyo, sir, 77 years old na kayo. So nakailang election na rin si Congressman Manik Manaog. Ano yung mga realizations niyo nung nag-participate kayo dito sa kampanya nung 2022, nitong Mayo po? Ay, hindi ako pag tinanong mo ko sa politika, wala akong talagang masabi. Dadalawang beses lang ako nanalo. Dadalawang beses lang ako nanalo. So, wala sa akin yung matalo, sanay ako doon. Okay. What do you mean dalawang beses nanalo? Sino yung dalawang yun? Dalawang Aquino. Yung 2010 at saka yung kay Cory. He never voted for the other candidates. Talo nga ako. Lagi nga akong talo. Noong 2016, sino pong binoto nyo? None of the above. Bakit po? Abay, none of the above Talagang wala kayong makitang Oo. Pero dito, for example, in terms of lessons, no, kasi iba sinasabi, mas naging toxic yung kampanya during the 2022 presidential elections, no? So, ano yung mga pwede mahugot natin siguro ng election dyan? Yung nga, binabanggit kayo, siguro, look at the more positive side of life, no? Pero what else po?
Well, pag matagal na nilang sinimulan yung kampanya nila, yun ang medyo nahuli ang oposisyon. At saka meron silang parang may head start gawa si kay Duterte. So, yung may Duterte connection So, may continuity. Pero itong ano nyo, sir, yung Congressman Manik Manaog, magpapahinga ba yan ngayon under the new administration? Oo, wala namang eleksyon So, wala ano naman ingangawa ko ngayon, wala namang eleksyon ngayon. So ano ba yan? Parang personally, nire-revive nyo tuwing may election to help educate the public or the voters? Inga, mukha ba? Talo wala tayong magagawa kung talo Hindi, ang gusto ko mong puntahin, kunwari, yung congressman nyo kasi napaka-eksakto. Talagang sumasalamin siya rin sa korap na politiko, no? Pero sa tingin nyo, meron bang parang buting na idulot siya kahit papaano? Kunwari, dahil pinapakita nyo in a satirical way na ito yung mali sa politika natin, in a way ba may napapansin kayong pagbabago kahit kaunti doon sa mga botante na mas nagiging mapanuri? For example, kung may choice between a Trapo and a new blood, siguro mas susubukan yung bagong muka. Oo, pero yun na nga, sa dami nating nagtulong-tulong, hindi pa rin kami manalo. Yun yung natalo pa rin kami. So, you have to accept that. And maybe there's something wrong somewhere na hindi nagawa na. So, isipin kung yung mga young enough na aabot pa sa susunod na presidential election, sila pag-aralan nila itong nangyari and then mag-adjust sila. Dito yung kasi 'di ba sinuportahan niya si Lenny Robredo tapos she decided to turn Angat Buhay into an NGO. Kayo ba, would you also... Oh yeah, kung meron ako may tutulong, Kung meron ako may tutulong, meron kaming livelihood program na pwede akong makatulong, sasuggest ko sa kanya. Kung ano man ang kailangan noon sa Basta itong ginagawa namin sa Batangas, yun, sana makatulong ito sa amin sa Batangas kasi para bang pag naggumawa kami ng mga videos na ganyan, parang nagtatayo kami ng isang industriya kasi meron tayong creative industries law na yung ating intellectual property, yan ang anuhin natin, ang i-develop natin ang intellectual property natin, yung mga ginagawa natin sa music. Ay kagaya ng Sweden dahil sa kanta ng ABBA at saka ng ABBA, ang laking kontribusyon sa kanilang country. So yun ang dapat nating i-develop as a creative country na ang gagaling natin sa music, sa pelikula. So itong intellectual property, yan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ano ba yung intellectual property? Magkano right now ang kinikita natin sa about 7% of our GDP is sa intellectual property. Pag yung bill or law na sinumulan ni Toft de Venecia, yun ang creative industries law, medyo tataas siguro up to about 15% ang ating kikitain from our creative industries, like music and film and television. Maganda ni strategy ng Korea, 'di ba? So naging sila. That's right. Very international, no? Yung exactly. And they're earning a lot from that. They're pag binili yun ng Amerika, kikita lahat sila ang ekonomiya nila. Kikita. Tayo din gano'n. Yun ang we hope na we shift to our to mga videos, gumawa tayo ng mga videos kasi yan intellectual property natin yan. Yan ang pagkikitaan natin after a while makikita na tayo diyan.
Naku, magandang idea, no? Sana pakinggan kung may Oo, Pilipino. hindi. Inano na, pasado Hindi. na daw sa Opo, Senado. pero in terms of in terms of lobby kasi yan ang Ah, importante rin sa oo, atin, no? oo, oo, siyempre. Oo, Mm. tama. Hindi, tsaka sana anuhin na talaga iayos na kailangan talaga mag-partner ang gobyerno at saka ang para dito sa ating intellectual property kasi kailangan gumawa tayo ng mga pelikula, ng music, ng ang gaganda ng ang mga MTV, yung mga ganyan ang kailangan nating gawin. At yan ang dapat nating pag-aralan. Madali na mag-aral ngayon kasi nga meron na tayong nakakapag-practice na tayo sa cellphone pa lang. Ito sir, may tanong si Chris. Cheese Channel pala. Any upcoming TV shows daw po? Well, I'm one of the shows sa channel I Want TV, yung Love in 40 Days. It's showing at 10 o'clock, I think, Channel 5. I don't know the exact, but it's showing every night, Love in 40 Days, starring yung dalawang bata, Lois Andalio and Ronnie Alonte. Tapos ito, sir, it's an ongoing thing yun. And then, may mga curious din. Were you ever part of bukod dun sa Film Academy of the Philippines, pero sumubok ba kayong tumakbo sa isang elected position? No. Hindi bakit ako. po? Bakit po? No. You have good ideas, ha? Ang ganda ng mga ideas nyo. Ay, congressman na nga ako, walang talo. Ay, bakit pa ako na may talo? Matalo. Di ako sigurado. Wala akong talo. Ito sir, may tanong si Rusty Atencio. No? Many artistas or celebrities are in politics, some questionable capabilities. Ano po ba ang take nyo dyan? Lalo ngayon sa Senado, di ba? Nandun si Senator Robin Padilla, Bong Revilla, Jingo Estrada. Meron ba ako na-miss? Lito Lapid. 4 na artista po. Generally, ano pong take nyo dyan doon sa mga artista na pumapasok sa politika? Especially at that level, national, ha? Oo, pero bakit ganun pa rin ang ating industriya? Dapat yung tulungan natin yung industriya natin. Yun ang una nating iangat. Yung industriya. Medyo nagkukulang ba doon sa aspeto na yan? Ikaw ang tatanungin ko, nasan ba ang level ng pelikula natin ngayon ng film industry? Well, mataas ba o mababa? Dadami lalo kaaway natin. Yun na nga. Kanya, kung ikaw yun ang unahin mo. Sana. Kanya-kanya yan dahil sa popularidad sana na may matulungan yung ang industriya. Ngayon gapang ang industriya because of the pandemic. Sa lahat ng mga kami ang pinaka-apektado. May mga nagtatrabaho siguro sa amin, siguro mga 20% lang ang nagtatrabaho. Ang 80% have not worked for the last 3 years. 3 years? Of course. 3 taon na tayong, so we have to do something about our industry. Ito, may nagtatanong, sir, ano po ang maipapayo nyo kay Richard Gomez? Congressman siya ngayon. Tsaka kay Ella Cruz. Familiar ba kayo sa kanya? Oo. Madami na nagpayo sa kanila. Tama na yun, okay na yun. Baka mapingin na yung mga yun. Si Sir, positive ang pinopromote niya ngayon. Sa akin yun na munang pag-isipan natin muna ang ating bayan, kung ano maganda sa ating bayan, yun na muna ang pag-usapan natin at nang sama-sama tayong aangat. Yan sir, given the perspective that you have, no, do I take it to mean you're also, if given the opportunity or invited, you would also help the current government, current administration? Not directly. I mean, I'm helping already, so I'm fine with that. I don't need, wala na naman akong pwedeng sabi ko nga, 77, hindi mo naman kukunin ng 77-year-old na magtrabaho. Sir, si Enrile, presidential. Hindi. Chief legal counsel. Kami naman ordinaryong tao, ay super naman yung taong yon. So, isa siyang alamat.
Oo, oo. In all negative, positive, the pits, etc. Nandun na siya. So, nauna na siya doon. Okay. O sige sir, sa pagtatapos po, ano yung pwede niyong iwan, yung baon doon sa mga nanonood sa atin, mga nakikinig? In terms of Aba, this perspective of yours, kasi medyo malaman eh, no? aba, edi wala naman akong ano, hindi nga ako nagsesermon, wala naman, hindi naman ako huwes, hindi naman ako na ano, ang sa akin lang mas gamitin natin ang ating pakiramdam kaysa sa ating utak para maintindihan natin ang kapwa natin. Pag ang inintindi na yung utak lang, may ano, right or wrong agad ang ano mo ang tama ba o mali, hindi gayon. Yung ano muna, yung pakiramdam, ang puso, ang anuhin natin, gamitin natin para maintindihan natin kung ano ang kailangan ng ating kapwa. Yun. Okay. Mr. Leo Martinez, Congressman Manhik Manaog, maraming salamat po sir. Marami po natuwa. Kasama po ako doon. Maraming salamat sa inyo at nakapagkwentuhan tayo. Magandang gabi po sir. Magandang gabi.